Hello guys, good afternoon. So itong video na to guys is reaction lang to sa nakita kong na balita, no? So mayroong balita guys na isang taga Zamboanga ba 'yon na hinuli po, no? Hinuli po ng mga taga NBI ba 'yon, no? So dahil po sa post niya na yung picture po ni BBM guys doon sa Bugo, no? Doon sa Bugo, Cebu City. So, yung picture is talagang nagkataon lang na naka-center talaga yung bugo, no? Sa doon sa ulo niya. Oh. So, ngayon, pinopost po at binigyan ng ano. So, ang ibang isip ng mga yung mga Tagalog, no? So, ang ibig sabihin nila, no, ang ano nila is ano daw, headshot o threat, no? Parang i-headshot po, no, si Pangulong BBM. No, yun po ang reaction nila, yun ang isip nila, kaya po hinuli yung taong nagpo-post. Hindi po ibig sabihin nun na ano, nagkataon lang na ano, bugo talaga yung BBM na yan. Literal, no? Bugo talaga. So sa Tagalog, sa Bisaya bugo, no? Sa Tagalog bubo yan o walang laman ng utak, no? So ganun po, kahit anong ano yan, no, bugo talaga, no? Yun ang si BBM. Kaya yun lang ang problema, kawawa yung mga maliliit na tao. Yun lang po ang kaya nilang hulihin o kasuhan, no? Dahil lang doon sa post, isipin nyo guys, dahil lang yung sa post na wala namang ibig sabihin na threat, no, walang threat doon kasi nga alam mo pag Bisaya guys at saka Tagalog, talagang hindi talaga makaintindi yung Tagalog, no? Kasi nga isipin mo, ang isip nila i-headshot si BBM, no? Nagkataon din yung picture guys, no? Talagang doon yung bugo na, no, yung bugo, yung sa ang pronunciation is bugo, hindi yung bugo, no? Magkaiba kasi yung ano din, no? So bugo or bugo, no? So magkaiba yon, yung Bugo, Cebu, pangalan yun ng isang lugar, no? Bugo. Hindi po iba yung bugo, no? Ikaw bugo ka, no? Ganyan, no? So pag bugo ka o bugok or bulok, pareho lang yan guys, no? Sa Tagalog bubo, yan sa Tagalog, no? So ngayon, yun na guys, nakakaawa sa yung mga ordinaryong tao na maliit na bagay, no? Wala namang ibig sabihin na threat, no? Or i-headshot si BBM ay madali nilang hulihin. Pero as yung mga kurakot guys na mga congressman, no? Lalo na si Romualdez, Saldico, no? So hindi nila kaya na hulihin, no? So nakakaawa ang ano natin, tayo ang kawawa, yung mga mamayang Pilipino guys. Tayo po yung biktima dito, no? Biktima tayong lahat. Lahat tayo nagbabayad ng tax, lahat ng binibili natin may tax, no? Pero yun lang, kinukurakot lang, no? Kinukurakot lang. Tapos, sa ganitong sitwasyon, mag-post ka lang kung ano-ano, na wala namang ibig sabihin. Ang isip nila, i-headshot or whatever, no? Papatayin or whatever. Yun ang pagkaintindi nila. Hindi naman ganun ang ibig sabihin ng bugo. No? Hindi naman ibig sabihin ng ganun ng bugo, no? So, bugo, it means, bubo ka na pagka-presidente. O ganun yun. Nagkataon din doon sa utak talaga, sa ulo niya, no? sa ulo niya may araw, nilagyan ng araw kaya dapat sana hindi na lang niya nilagyan ng araw para hindi masama yung intindi ng mga Tagalog. Inilagyan ng araw no, nilagyan ng araw, kaya ang pagkaintindi ng ibang tao, lalo ng mga Tagalog na hindi nakaintindi kung ano yung bugo, no? So, ganun na ang masama na. No, masama na.
So, kawawa tayong mga Pilipino pag ganun ang sistema, na ganun ang kalakaran ng mga kapulisan natin, no? Nakakaawa, no? Nakakaawa talaga sa taong mabiktima sa ganong sitwasyon. Kaya guys, magkaisa tayo, no? Magkaisa tayo labanan yung madilim na karahasan, no? Yung ginagawa nila ngayon sa BBM administration, guys, no? Kailangan tayo magkaisa. Isipin natin yung tayo, no? Mga anak natin, lahat ng Pilipino, no? Ang laki ng utang natin, no? Umuutang tayo sa ibang bansa para sa mga project, pero ang magbabayad tayong lahat. Kawawa, pero kinukurakot lang ng mga iilan na mga gahaman sa pera, no? Kaya tayo magtulungan at kailangan na suportahan natin, no? Si Inday Sara, at hindi mangyari yan, guys, na pabagsakin nila yung mga Duterte. Hindi mangyari yan. Kung nagawa nila ni Tatay Digong, hindi yan magawa nila kay Inday Sara, na pabagsakin si Inday Sara. Kaya suportahan natin si Inday Sara, guys, no? Ilaban natin yung tama, no? Wag yung mga mali, no? Isipin nyo, guys, ngayon tinatakpan nila nung mga issue kasi nga si Remulla nasa ombudsman na, no, nakaupo na at tinitira na ngayon niya, no? Isipin nyo, unang lingkod pa lang niya si Sara na ang pinupunteriya na. So huwag nating hayaan na mawala sa yung issue na sa pagkontor, guys, kasi mabaliwala lahat ang pinaghirapan yung mga mabubuting senador na lumalaban para sa bayan, no? Suportahan natin sila si Marcoleta at iba pang mga senador na sa tama ang pag-iisip, na sa kabutihan ang laban, no? Kaya dapat nating suportahan. So yun lang po, guys. Please share and follow. Bye-bye!